Happy Sunday everyone! Welcome to our online worship celebration. So as we start our celebration, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, hallelujah. Lord God, we thank you, Lord, for this day, Lord God. Thank you, Lord, for another week, Lord God, na ibinigay niyo po sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, for the blessing, Lord God. Lord, muli, Lord God, kami po ay lumalapit po sa inyo, Lord God. Pagkalitising po, Lord God, ang mga puso-isip, Lord God. Lord, humihingi po kami, Lord God, ng mga kapatawan, Lord God, sa mga bagay, Lord God, na aming nagagawa, Lord God, na alabag, Lord God, sa inyong kalooban. Lord, ikaw po siya, Lord God, at siya manguna, Lord God, sa gagawin po namin, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na lahat po, Lord God, ng mga tao, Lord God, na makakanood, Lord, sa video na to, Lord God, alam ko, Lord, na hindi po aksidente kung bakit po sila, Lord God, nunood, Lord, at naglaan, Lord God, ng oras, Lord God, para pakinggan yung salita, Lord God. Lord, ikaw po ang siyang magtanim, Lord God, ng mga araw, Lord God, na nagmumula po sa inyo, Lord, sa puso, Lord God, ng bawat isa, Lord God. We pray also, Lord God, na lahat, Lord, sa lahat, Lord God, ng tao, Lord God, na hamuo, Lord God, sa likod, Lord God, na video na to, Lord God, na sa kabila, Lord God, na struggle, Lord God, ng hirap, Lord, na sitwasyon ng Lord God. Patuloy mo pa rin, Lord, yung bless na bawat isa na ang magpatuloy, Lord God, para sa inyong gawain, Lord. Lord, thank you, Lord God. We offer you this day, Lord God. Ikaw po ang siyang manguna, Lord, sa bawat tahanan, Lord God, ng bawat pamilya na nanonood, Lord God. Thank you, Lord God. We give after you everything. In Jesus' name we pray. Amen. Good day, everyone. It's another Sunday of worship and celebration here in Lighthouse International Fellowship, and we invite you all to come and celebrate with us. Let us all declare the goodness of our God. He is able, and He is so good all the time. Amen. So we always believe that God is here, that God is there in your houses, and God is everywhere. Amen. So come and sing with us. Open the eyes, Lord, we want to see you.
God is here. 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 He is able. We draw near to see Jesus face to face. And so declare, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Oh, oh, God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before.
Ayan, isang mapagpalang linggo sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Ayan. Minsan po, ako po si Pastor Mark at sana po ang bawat isa ay mabuti sa biyaya ng Panginoon at ihanda po nawa ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil lagi po sinasabi na mahalaga po ang salita ng Panginoon dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay sa atin ng kapayapaan lalo na sa ating kapaligiran, sa ating mga sitwasyon na talagang hindi natin nagbibigay sa atin ng kabigatan. So iba yung nabibigay ng salita ng Diyos kung saan ito ay magbibigay sa atin ng tamang direksyon, magbibigay sa atin ng tamang kaisipan, lalo-lalo na sa ating mga pagdidesisyon sa buhay. So, ayun, excited po ako sa umagang ito sa ating pag-uusapan. Nawa ang bawat isa ay inihanda ang kanilang puso, ang kanilang isipan upang matuto sa isang kwento na kung saan makikita natin ano ba yung ginawa ni Jesus dito sa kwento na ating babasahin ngayon. Gusto ko lang po buksan ang ating Bible. Samahan niyo po ako na ating basahin. Ito ay pamilyar po itong kwento na to kung nadaanan niyo na to sa Marcos chapter 10. Ito po ay ang kwento ng lalaking mayaman. Chapter 10 verse 17. Sabi dito, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus sa verse 18, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo nga ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, galang mo ang iyong ama at ina." 20. Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Pagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa may hirap. Magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo. Malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. 23. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad at sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." 26. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." 28. Nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan nyo ang sino mang nang iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng isang ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina,
mga anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na nahuhuli, maraming nahuhuli ang nauuna. Atin pong ipanalangin ang salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba, Panginoon. Naway bigyan niyo po ng karunungan, ng kaunawaan ang bawat isa sa aming tatalakayin ngayon, Panginoon. Patungkol, Panginoon, sa buhay ng lalaking mayaman na ito, Panginoon. Lord, ituro niyo po sa amin kung ano po yung dapat naming gawin upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan, higit pa sa aming nakikita na tinatamasa. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nabasa po natin yung kwento. Sa linggo pong ito, ang title po natin ay Mayaman o Mahirap. So, atin pong pagbubulay-bulayan kung ito bang lalaking mayaman na to ay talaga bang napakayaman o ito ba ay mahirap. Ayan. So, base doon sa nabasa natin, ha. At ayun po, bago po tayo dumako sa ating text, sa ating pag-uusapan sa mga oras na ito, may tanong lang ako sa inyo. Sino sa inyo dito nasabi mo na yung ito, talagang popular tong yung words na to na kahit saan yata maririnig mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, kamag-anak mo, kahit sa social media. Alam mo yung word na sana all. Ayan. Bakit nga ba sinasabi itong madalas ng tao? O kung hindi mo pa sinasabi, siguro naman kung nasa Pilipinas ka, 'di ba, naririnig mo yung word na 'yan, sana all. Ayan. Siguro narinig mo na 'yan dahil kung hindi mo pa narinig, siguro taga Mars ka. Ayan, baka taga Mars ka. Ayan, kung mapapansin natin, nasasabi itong madalas ng tao dahil sa dahil may mga pinaguhugutan sila, 'di ba? May pinaghugutan sila, yung iba dahil yun nga walang jowa, ayan. Tapos makikita nila yung magjowa, ay wow, sana all may jowa, 'di ba? Yung hindi kaya yung nakakita ng maganda, 'di ba? Mga sexy, 'di ba? Nagkakaroon ng inggit sa sarili, 'di ba? Sana all ganyan, sana all gwapo, 'di ba? So maraming sana all sa buhay natin. Ibig lang sabihin, pag sinasabi mo 'yan, ikinukumpara mo yung present situation mo, yung present na nararamdaman mo sa nakikita mo. Kinukumpara natin ang sarili sa kung anong ang wala tayo na meron sa iba. Ayan, ganun po yung rason, 'di ba? Alam ko mostly sa atin, mga kapatid at kapwa, ay talagang naghihikahos. At hindi maiwasan na talaga mapapasana all ka na lang dun sa mga nakakaangat at may kakayanan, may kaya sa buhay. Ayan. Ngayon po, sa linggong ito, titingnan po natin ang buhay ng isang lalaking mayaman. Titingnan natin kung siya nga ba ay talagang napakayaman nga ba o mahirap sa mata ng Panginoon. Ayan. Ang tanong ko, ano ba ang dapat kong gawin? Ito po titingnan natin. Ano ba yung dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan? O hindi man gawin, at ano nga ba itong kaligtasan na ito? Yan po yung ating mga sasagutin. So pinag-usapan natin dito ay yung mayaman, 'di ba? Don't think na ikaw na mahirap ay automatically na sinasabi mo. Base nga sa nabasa natin, dahil hindi sa pagsunod nung mayaman na ito ay ang rason yung dahil sa kanyang kayaman ay hindi siya nakasunod. So, di ko po sinasabi na automatically pag mahirap ka, matik buhay na walang hanggan ka. Hindi ko po sinasabi na ganun.
So sa Matthew chapter 6, pag nabasa po natin yan, may mga hikahos doon na naging busy sa kanilang necessity, sa kanilang mga pangangailangan, kaysa ang pagharian sila ng Diyos. 'Di ba? Yung kino-quote nating verse, favorite verse po natin, yung Matthew chapter 6 verse 33, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yun yung concern doon ni Jesus. Na kailangan pagharian ka muna. 'Di ba? Hindi lang pagharian, unahin mo yung katwiran ng Diyos. So, itong approach ni Jesus ay hindi not necessarily para sa lahat ng Christian. Hindi po applicable sa lahat ng Christian. So, sa scenario pong ito, parang kinategorize ni Jesus yung sabi natin mapepera talaga, mayayaman, 'di ba? Kinategorize for special sa special na okasyon na ito, na itong lalaking mayaman, 'di ba? Ay talagang merong espesyal na gustong idil ang ating Panginoon. It applies sa mga may ganitong uri ng spiritual problem. Hindi problem yung mayaman but yung may gustong idil ang Panginoon dito sa lalaking mayaman. Dahil itong lalaking mayaman na to ay possess sa kanyang possession. So, ano nga ba itong kaligtasan na ito? At paano nga ba makakamit? Yung tinanong nung lalaking mayaman. So, kung mababasa po natin muli sa chapter 10 verse 17, ayan. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Ayan. So, kung titignan natin yung statement na yon ng talagang lumapit siya sa Panginoong Hesus. Meron siyang hinahanap. Meron siyang hinahanap sa ating Panginoon. So, ito yung buhay na walang hanggan. Yun po yung sasagutin natin na tanong, no? Yung tanong niya na, ano po ba ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? At following question, ano nga ba ang kaligtasan? So, sasagutin natin po yan. So, ang una nating puntos po ay, ang kaligtasan po ay hindi sa pagtupad ng kautusan. Hindi sa pagtupad ng kautusan. Gusto ko lang po i-highlight yon, yung hindi sa pagtupad ng kautusan. Bakit? Ito po yung aking unang puntos. Yun, sa following verses po nating babasahin, from verse 18 po, basahin po natin. Sinabi dito ni Jesus, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Eto, sinabi ni Jesus sa kanya sa verse 19, "Alam mo ba ang mga utos ng Diyos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, wala pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Ayan. So, tinupad niya na lahat. Ibig sabihin, meron siyang confident na lumapit sa Panginoon dahil tinitignan niya yung sarili niya. Lord, nagawa ko naman yung mga kautusan na yan. So, interesting din sa character nung mayaman na ito. Bibigyan ko kayo ng konting background. So, ito pong lalaking mayaman na to ay, hindi siya, tawag nito, in-identify sa Book of Mark specifically kung anong klaseng yaman. Pag titingnan natin tong lalaking mayaman na to sa Lucas chapter 18 verse 18, itong lalaking mayaman na ito, hindi lang siya ibig sabihin mayaman. Doon siya
tawag nito, ipinakilala siya doon, binigyan siya ng identity as a ruler. Ibig sabihin, ito ay may influence. Hindi lang siya mayaman, meron din siyang influence. Ayan. So dito, makikita natin na kung makikita ko dito si Jesus, para siyang psychologist eh. Para siyang psychologist, tinanong niya yung itong lalaking mayaman na to, natupad about sa pagsunod sa kautusan. So, may proud naman siya na sabi nga since pagkabata. So, sa sa kanilang kultura, pag sinabing bata, siguro starting at 13 years old, yun, doon na nagpa-practice na po sila ng pagsunod doon sa kautosang ito. So, ibig sabihin, since 13 years old siya, sumusunod na siya dyan. Ginagawa niya, nag-obey na siya dyan sa mga rules. So, wala pong masama doon sa pagsunod sa kautusan. Ang galing eh. Sinasay ko siya dito ni Jesus. Then sumagot ang lalaki, Guro, mula pa noon sa 20. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng iyan. May follow-up question and command ang ating Panginoon sa verse 21. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa may hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, diba, inutusan siya, bumalik ka at sumunod sa akin. Ayan. But himayin po natin doon sa pagsunod niya sa kautusan. Ayan. Salvation cannot be achieved by human effort. So, yun po yung gusto kong i-point dito. Ang kaligtasan po ay hindi sa pagtupad sa kautusan. Biruin mo, tinanong na siya eh. 'Di ba? Napulfill niya naman, but eto, dito siya nag-fail sa follow-up question ng Panginoon na dapat niyang gawin. This man believes in his capacity and possession, wealth and influence. Lalong-lalo na sa kaisipan niya na ilang kautusan na nasunod niya. So, yung nasunod niya, but dito siya sumablay. Yung pagsunod niya naman sa Panginoong Yesus. Ibenta mo yan. Pinapakita lang ni Jesus yung kayamanan dito, materially is, lang yan eh, temporal lang. Kasi hindi mo pwedeng, di ba, hindi mo pwedeng gamitin yung possession mo para bilhin yung kaligtasan. Kasi ang gusto niya yung sa spiritual na gusto niyang i-aim yun eh. Yung spiritual matter na yun, yung kaligtasan na yun, yung buhay na walang hanggan. And sa Greek word, pag sinabi nating buhay na walang hanggan, na si Jesus lang kasi ang pwede magbigay nito sa John 10:10. So ito po ay sukay kung tawagin, na walang ibang makakapagbibigay niyan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Yung buhay po na gusto niyang i-aim, ibig sabihin, kung tutusin, parang kanta ni Daniel Padilla yung buhay niya eh. Halos nasa kanya na lahat eh. Nasa kanya na yung fame, influence, sa kanya na yung wealth eh. But parang may something pa siyang hinahanap. Ito yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, curious din siya dun. Curious din siya dun. So, yun nga lang ang nakakalungkot. Ang ending is hindi niya nasunod. So, salvation cannot be achieved by human effort. Hindi ito ma-achieve sa sarili mong paghihirap, sa sarili mong pagsasakripisyo. So, kung mababasa natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9, ano po ba yung sinasabi doon? For it is by grace, you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, wala pong makakapagmalaki sa Panginoon pagdating sa kaligtasan. Kasi itong kaligtasan, hindi mo siya pwedeng bilhin eh.
Hindi mo pwedeng suhulan ang Panginoon. Hindi mo siya pwedeng suhulan. Hindi ito patungkol sa ginawa ng gagawin mo, gagawin ng tao, gagawin natin. It's all about what God has done for us. Ito ay patungkol sa kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. So dito, makita natin may kalungkutan na nangyari doon. Ibig sabihin, gusto niya lang pero hindi siya willing na mag-follow. Ibig sabihin, meron siyang trust issues pagdating kay Jesus. May trust issues siya pagdating sa kayamanan niya. Akala ko ba gusto mo ng buhay na walang hanggan, ba't ngayon pinagagawa ko ito sa'yo? Sabi ni Jesus. So, gusto ko lang pong sabihin na si Jesus po ay wala po siyang intensyon na hiyain itong mayaman na to. But Jesus recognized na siya po ay talagang possess sa kanyang possession. Na nakikita ng Lord, 'di ba? Ito yung na-realize ko dito habang binabasa ko 'to eh. Na si Lord, pag may gusto siya, pag may ine-expose siyang bagay na something sa atin, may gusto rin siyang i-dispose. Pag si Lord may gustong i-expose sa'yo, mayroon din siyang gustong i-dispose. So, anong inutos ng Panginoon? So, in-expose niya, ayan, mayaman ka pala, sumusunod ka pala sa kautusan, So, not directly na sinabi ni Jesus na na walang kabuluhan niyang mga yan. But sa case nito, pinakikita gusto sabihin ng Panginoon na Panginoong Hesus na yang meron ka ay walang halaga yan sa pagsunod mo sa akin. So, ibig sabihin, tinatanggal ng Diyos yung mga bagay na nagiging obstacles natin sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya tayo hirap na hirap sumunod sa Panginoon. Ano ba yung mga obstacles natin? Yun po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Yung kayamanan mo na yan. Yan ba yung nagiging rason kung bakit hindi ka sumusunod sa Diyos? Kung bakit meron kang doubt sa Panginoon? Alam mo, ito yung na-realize ko personally. Parang abang binabasa ko to, sabi ko, thank God kasi hindi ako mayaman. Materially and financially. So, kasi kayun nga, kinategorize ng Panginoon itong mga mayayaman dito. Sabi nga dun sa verse na dito sa 25, sinabi, mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian. So kasi pag itong kayamanan mo, hindi mo na manage, ikaw ang ima-manage neto. Pwede ka netong ilayo sa Panginoon. Hindi man halata, baka yan na yung nagiging Diyos mo. Yan ay nagiging idolatry mo. So, ito yung kagandahan dahil in-expose to sa kanya ng Panginoon. Kapag may in-expose ang Panginoon, may gusto siyang i-dispose sa'yo. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo, kung ano man yung pinagkakaabalahan natin, di ba? Hindi naman masama yan Pero kung yan ay nagiging rason, di ba? Pastor, kailangan ko talagang kumita ng pera Kailangan ko talaga maganap buhay. Kung nagiging rason naman na siya ng relasyon mo sa Panginoon, paglilingkod mo sa Panginoon, parang may pagkakamali yata dyan. Parang may problema yata dyan. So, lahat naman tayo 99.9% ay apektado sa pandemyang ito. Yun. But ito, in-expose ng Panginoon yung mga bagay sa buhay natin. Alam na alam ng Panginoon yan
Baka yan, obstacles na yan sa pagsunod mo sa Panginoon. So, kita mo, nalungkot bigla. Kanina, nung lumapit siya sa Panginoon, parang, ano siya yung, so, mataas yung confident niya kasi siya yung mayaman. Kung mababasa natin yung character niya sa Luke chapter 18, verse 18, he is a ruler. Ibig sabihin, may influence siya. Kaya niyang i-manipulate ang tao. Lahat siguro ng tao na nakakasalamuhan niya, yes sir, yes sir, yes sir. Sa pagkakataong ito, sa moment na ito, gusto naman ni Jesus na itong taong ito, siya naman yung mag-yes kay Jesus. Diba? Gusto niya siya naman yung mag-yes doon sa Panginoon. Kasi binild ng kayamanang ito, ng influence na to, na yung kanyang karakter Parang, ayan, naging rason. So, ibig sabihin, isa rin ang nakita ko dito, gustong-gusto ng Panginoon yung, gustong i-destroyin sa atin ng Panginoon yung pride. May pride siya na hindi niya kayang i-give up yung mga bagay sa buhay niya. Ito, lately lang yung, alam natin yung kilalang rockstar dito sa Pilipinas, si Jamir, yung vocalist ng Slapshot. Kung tutuusin, nasa kanya na yung lahat fame, pera, but lately, di ba, nagpakamatay lang. So, ibig sabihin, yung life dito sa mundong ito, talagang hindi ka bibigyan ng satisfaction. Kulang na kulang pa rin. Same dito sa lalaking mayaman na ito. Naghahanap siya pero hindi niya kayang i-give up. Baka yung hindi mo kayang i-give up, yan yung nakaka-block sa pagsunod mo sa Panginoon. So, napakahalaga sa Panginoon na pag ini-expose ka niya, merong siyang i-dispose sa'yo. Pag ini-expose ka ng Panginoon, meron siyang gustong i-dispose sa'yo. So, yun nga, wala tayong may pagmamalaki. Hindi lang sa pagsunod ng kautusan. Diba? Halos kung tutusin, parang wala kang malalait sa kanya. Pero, nung dinidil na ng Panginoon yung kayamanan niya, di niya kayang i-give up. So, ano nangyari? Nalungkot siya. At gusto niya na lang na dahil sa alam niya sa kapasidad niya, na kaya niya at alam niya ang lahat, mapapayes niya si Jesus doon sa gusto niya. Hindi. Dapat siya ang mag-yes kay Jesus. So, hindi sa pagtupad ng kautusan. At pag sinabi rin po natin, bilang karagdagang impormasyon, pag sinabi po natin mga kautusan, ito po yung mga laws sa lumang tipan na pinapractice ng mga Hudyo, at ito yung mga ini-implement ng mga Pariseyo. So, ito'y sumusupalpal din sa mga Pariseyo kapag sila nire-rebuke ni Jesus. Dahil yun nga, nag-implement sila, sumusunod sila ng bahagya, but may mga areas na hindi nila natutupad dun sa napakaraming laws na yan. So, therefore, ang tao hindi talaga kayang sundin ng kautusan. So, that's why we need grace. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Kung saan, kagaya nga sa sinabi ko kanina, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, ang grace ng Lord is a gift. Regalo na tatanggapin mo lang. Nawa itong grace naman na natanggap na natin sa ating existing na Christian na nagtuturo sa atin ng humility. Inililid tayo nito sa humility. Kasi napaka-imposible
sa isang tao na mag-obey sa Lord kapag wala siyang humility sa kanyang buhay. So, kung i-obey natin si Lord, sa obedience po required po talaga yung humility. So, yun po ang wala dito at nagkaroon siya ng trust issues doon sa pagsunod niya sa Panginoon. So, hindi niya kayang i-give up yung kanyang kayamanan. And then, next point po, hindi po sa pagtupad ng kautusan, yung kaligtasan po ay hindi sa pagtupad ng kautusan. Para saan ba ang kaligtasan? Pangalawang tanong, ang kaligtasan ay patungkol saan? Ang kaligtasan ay patungkol sa pagsunod kay Jesus. Pagsunod at pagtitiwala sa Panginoong Jesus. So sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus, minsan pa basahin natin sa chapter 10 verse 21 uli ng ating text po sa Marcos. Sabi dito, magiliw siyang tinitignan ni Jesus. Sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, pamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So, yun po. Ang kaligtasan ay patungkol sa pagtitiwala natin at pagsunod natin sa ating Panginoong Yesus. Doon po sa huling linya ng verse 21, pagkatapos daw ibenta, bumalik ka at sumunod ka sa akin. So, inuutusan ni Jesus itong malalaking mayaman. Una ay isuko. Pagsuko ng kanyang kayamanan. Kayamanang material. Ayan, kapalit nito yung kayamanang makalangit or heavenly reward. Kasi specifically, sinabi dito ni Jesus, ibenta mo yan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. 'Di ba? Ibig sabihin, meron ding yun. May kaakibat din naman pala yun. Gusto lang palitan ng Panginoon yung kayamanan. Ayan. So, una, isuko yung kayamanan. Isuko mo yan. Kasi, isa ito sa nakikita ng Panginoon na dapat niya isurrender. Kasi ito nga'y nagbablock sa kanya sa pagsunod niya sa Panginoon. So, kaakibat naman yun, may kapalit eh. Ito yung napansin ko na bawat utos may kaakibat na blessing. Sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, may kaakibat na pagpapala. 'Di ba? Nung tayo noon, nire-reward din naman tayo ng mga bata tayo, 'di ba? Pag nuutusan tayo minsan, sige, dahil sumunod ka sa iyo na isukli, 'di ba? Parang ganon din yung Panginoon. Actually, hindi sukli ang binibigay sa atin. Talagang yung beyond sa ating ini-expect kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. So, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan ng pagsuko. Una, pagsuko. Pagsuko, material. Kung ano man yung struggle natin, kung ano man yung nagiging reason, bakit hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Tinitignan mo, maganda man yung bagay na to, maganda man to sa paningin ng ibang tao, pero pag dili-dilihan mo or kailangan pag nilay-nilaya mo, ito ba'y hindi nakaka-block sa pagsunod ko sa Panginoon. So I pray na kinukonvict naman tayo ng banal na spirito sa ating mga actions. Pangalawa, pagsubok. 'Di ba? Isuko mo 'yan. Isuko mo tong kayamanan mo, ibenta mo. Pangalawa, pagsubok, ayan. Pagsuko niya, ibenta niya, 'di ba? Pangalawa, ipamigay mo. 'Di ba? Pagsubok, sinusubok siya ng Panginoon. Sige, ipamigay mo ang pinagbentahan.
'Di ba? Talagang kung ikaw ay nasa posisyon ng mayaman, parang talaga ba Lord, gagawin ko 'to, 'di ba? Bakit hindi? Kung yan naman yung nagiging rason ng hindi mo pagsunod, kung yan naman ang magiging kapalit ng kaligtasan mo. Hindi naman lahat ng mayaman talagang masasabi natin ding masaya. Mostly, iba nga, unsatisfied talaga sa buhay na meron sila. Minsan kung kailan pa sila yumaman, doon pa nasira yung pamilya nila. Kaya ako, habang pinagninilay-nilayan ko, siguro kung time na mayaman ako at nandoon pa ako sa dati kong buhay, kasi ako, sobrang addict ko dati sa sugal. Talagang nandiyan na yung nangungupit na ako, nagnanakaw na ako ng kung ano-anong bagay para lang mapunan ko yung gusto kong gawin, yung bisyo ko. So siguro lalo na kung mayaman pa ako, baka talagang masunog lang sa pagsusugal, 'di ba? So alam na alam ng Panginoon kung ano yung meron sa puso natin. Dahil sinasabi rin ng salita ng Diyos, kung nasaan ang puso mo, nandoon ang kayamanan mo. Kaya ang tanong, sino ba ang kayamanan mo? Sino ba ang kayamanan mo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. So yun po yung gustong ipabatid ng Panginoon. Pero ito lang naman nang nakita ko, hindi naman lahat ng mayaman ay katulad nito. 'Di ba? Bagkus yung kanilang kayamanan ay ginamit pa nga nila para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung kanilang kayamanan ay ginamit pa. Kung nababatid po natin si Happy Toothpaste, ayan. Yung may kwento po siya na kung saan yung 10% ng kanyang kikitain ay dahil nabasa niya yung sa Malakias chapter 3 verse 10, 'di ba, na ibigay mo yung ikapo kung saan bibigay sa iyo, subukin mo ang Panginoon mong Diyos, kundi pagpapalain ka. Buksan ang durangawan ng langit upang ibuhos ang rumaragasang pagpapala. So ito, mas matindi to si Happy Toothpaste. Halos parang baliktad ang ginawa niya. 90% ng kanyang kinikita ay ininvest niya sa kingdom ng Lord. Anong ginawa ng Lord? So binalik ng matindi sa kanya yung mga pagpapalang iyon. So yun yung right management ng kayamanan na yung kayamanan pala hindi naman not necessarily na tanggalin ng Panginoon sa atin. Dahil pag mayaman, hindi naman sinasabi ng Lord na pag mayaman ka ay mahirap ka sa mata ng Panginoon. Hindi. Right management talaga. So, may mga kayamanan na pwedeng gamitin. Kung mayaman ka, ay pwede mo namang gamitin upang makatulong sa kaharian, pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, sinubok siya, ipamigay mo. Ay ang pinagbentahan, 'di ba? So, anong response niya? Siya ay nalungkot. Pangalawa, 'di ba? Ay pangatlo, ay yung una, suko mo. Ipagbili mo. Pangalawa, ibenta mo. Ay ipamigay mo yung pinagbentahan. Pangalawa, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, sa pagsunod niyang yun, kailangan niyang talikuran. Pangatlo is pagtalikod. Kailangan talikuran mo yan Talikuran mo yung kayamanan na yan. Yan yung nagiging rason. Hindi naman naha-hide to sa Panginoon Sapagkat
ang Diyos natin ay all-knowing siya. Alam ng Diyos kilala siya ng Diyos. Kaya nga in-expose ng Diyos kung anong karakter na meron siya. At nakita naman, ibig sabihin mahalaga sa kanyang kayamanan niya. Ano sabi ng Lord? Ipamigay mo at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, talikuran niya na Talikuran mo na yan. Sumunod ka sa akin. So, ito yung naging problema nung lalaking mayaman. So, ang kaligtasan ay matatagpuan natin sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagtitiwala natin sa Panginoon. So, pero ito po ay yun kinategorize, especially doon sa possess sa kanyang posesyon. So, baka may mga bagay sa buhay natin na ito yung nagiging reason bakit tayo hindi nakakasunod sa Panginoon. Kung titignan po natin, na-recognize ng Lord yung pagiging makamundo nitong mayaman na to. In this scenario, God will expose our identity sa kategorya ng mayamang ito. Titimbangin ng Diyos ang mga bagay, material at influence na nakakahadlang sa pagsunod natin sa Kanya. Titingnan naman natin may goal dito si Jesus Ang goal ni Jesus dito hindi para naman hiyain itong mayaman. Ang goal ni Jesus dito is actually dinirekta ng Panginoon at na tanggalin mo yan at sumunod ka sa akin. Hindi para ipahiya, kundi tanggalin yung mga obstacle na yun. So, sa pagkakataong ito, alam ko maraming mga obstacle sa paglapit natin sa Panginoon. O kung existing Christian ka man, na busy ka sa mga pinagkakaabalahan mo, wag naman dumating sa point na kalimutan na natin yung para sa Panginoon, commitment natin sa Panginoon. Or sa ikaw na nakapanood ngayon pa lang, baka ito yung time na, although, pastor, di naman ako mayaman, but yun nga, may struggle ako sa ganito na nagiging rason. Diba? Struggle ka sa kasalanan. Yun nga, struggle, even yung kahirapan pwede natin maging sabihin na, hindi ako mayaman pero mahirap ako Hindi ako makaano dyan dahil, yun nga, nagtatrabaho ako, kailangan ko ubusin yung oras ko para sa pagkakakitaan para masustain ko yung. So, may mga may mga hindi lang kayamanan Hindi lang kayamanang material, 'di ba? Even yung kahirapan din pwedeng maging reason ng paglapit natin at paglilingkod natin sa Panginoon. Ako personally, yung kahirapan dati, nagiging rason siya para sa aking paglilingkod. Pero mo yung Sunday ko dati na dapat ay sa Panginoon, dahil hindi pwedeng umabsent ng araw na yun. Dahil yun yung mga oras na kailangan ako sa trabaho, dahil doon mas kumikita yung kumpanya. So, kaya ko ba i-give up yun? So, by the grace of God, nag-give up ko naman yung work ko na yun para sumunod, magpagamit sa Panginoon. So, sa pag-give up natin, sa pag-sacrifice natin sa mga bagay na yun, nabasa natin, di ba? Sabi doon sa 21. Balikan lang natin. Sa verse 21, sabi, ipamigay mo sa mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, yung mga inuutos sa atin ng Panginoon, may kondisyon yan. Hindi ka lang inutusan ng Panginoon para sa wala.
So kung di mo man maiwan yan, huwag kang mag-alala. May assurance naman sa Panginoon. Dapat mong i-keep up yan. So yun po ang kaligtasan. Wala pong ibang makapagbibigay niyan kundi ang Panginoong Hesus. Kundi ang Panginoong Hesus. Dito na po ako magtatapos sa John chapter 10 verse 10. Sayin po natin. Sabi dito sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para magnakaw, umatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Buhay na masaganang lubos. Ito po yung plano sa atin ng Diyos. Ang mabigyan tayo ng buhay na masaganang lubos. Kung i-define natin ang buhay na sinabi dito ng Jesus is, ito yung life na hindi mo matatagpuan materially. Hindi mo matatagpuan physically. Kasi kala natin yun na yung buhay eh. Sexy ka, maganda ka, sikat ka, artista ka. Pag yan yung tinitignan mong buhay at nalaos ka, nawala lahat yan sa'yo, may tendency ka magpakamatay. Mayaman ka, bumagsak business mo, ito yung buhay eh. Siguro wala na akong purpose. Bumagsak yun. Marami nagbabaksakan ng negosyo ngayon. Kaya ka rin yan. Kuwanan ng buwan. But, sinabi ni Jesus, yung buhay na ito ay sa akin mo lang matatagpuan. Itong buhay na to, ito yung talagang masaganang lubos. Ito yung tinatawag na Zoe na buhay. Ibig sabihin, ito yung life na more than what we think, more than what we feel, kundi kay Jesus lang. So, ang tunay na buhay matatagpuan mo lamang sa Panginoong Hesus. Minsan papaalala ko, wag nawa ang ating kayamanan at tinitignan nating kayamanan maging obstacles sa paglapit natin sa Panginoong Hesus at maging rason ng ating kaligtasan. Maging rason upang hindi tayo maligtas. So kaya magbigay ni Jesus ng higit pa riyan sa nakikita mo, nararamdaman mo. Dahil ang tunay na buhay matatagpuan mo lamang sa ino-offer ng ating Panginoong Hesus. So yun lamang po sa linggong ito. At kung ngayon ka lang nakapakinig ng ating mensaheng ito, naligaw ka dito sa aming Facebook account ng Lighthouse International Fellowship. Yan, wini-welcome ka namin dahil nag-aantay sa iyo ang Panginoon upang isuko mo ang iyong buhay sa Kanya dahil hindi sabi ng Panginoon na hindi niya itatakwil ang mga lumalapit sa Kanya. So, ayan. At pwede mo kasabayan sa maikling panalangin pagtanggap. Repeat after me. Tayo manalangin. Inibitahan kita manalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit po ako na may pagpapakumbaba. Ako po'y nagkasala at gumawa ng mga bagay na hindi naaayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Kayo po ang maging Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ayun po, dito po nagtatapos yung ating online celebration. Pagpalain po nawa ang lahat sa napakinggang salita. So, pwede rin po natin i-share ito at yan, pag nilay-nilayan natin, pag-usapan na si Jesus pala ay may bibigay siya sa atin kung tayo ay magtitiwala at susunod sa Kanya. So, mag-ingat po ang lahat. Salamat po at God bless.
beside us, leading us all along the way. We made it through because of you, and here we are, lifting our hands to you, and here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. And you are here, dwelling within our praise. For things we cannot see, for all that yet to be, the trials we have met to face, will be leaning on your grace. It will be your strength that save us, your love that make us strong. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you. And here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. And you